Sir, again, kumusta na po ba ang sitwasyon ngayon sa Bulkang Kanlaon at saka may possibility pa rin po ba ng katulad po na pagsabog nito nung nakarang araw? So far, wala pang hindi yung eruption nung June 3, hindi pa po nasundan. And but may mga earthquakes pa rin tayo na itala. So for the past 24-hour period, meaning 12 a.m. June 4 to 12 a.m. kanina, nakapagtala tayo ng 53 volcanic earthquakes. And medyo elevated pa rin yung sulfur dioxide natin. Nakapagtala tayo ng 4,113 tons per day of sulfur dioxide, which is normally, in normal times, less than 300 lang yung sulfur dioxide ng Canlaon volcano. So medyo elevated pa rin. And we are looking at three possibilities pa rin. Three scenarios. If yung mga monitoring parameters natin are sustained, pwede magkaroon ng phreatic and short-lived explosive eruptions. And if this is the case, then we will maintain the alert level 2. Now, kapag medyo tataas yung mga yung mga monitoring parameters, opo. Yes, pwede magkaroon ng magmatic eruption, and if this is the case, then we have to raise the alert level from alert level 2 to alert level 3. And pero kapag yung mga monitoring parameters naman natin will decline, then we have to step down the alert level from alert level 2 to alert level 1. Kung sakaling bababa na, no? Or hihina na po yung mga parameters. Sir, pero kumusta lang po ba yung history nitong Canlaon based on your monitoring? Ano po ba ang madalas na kondisyon nito sa tuwing ito po ay sumasabog or nag-aalboroto? Kapag titingnan natin yung eruptive history ng Canlaon volcano, palaging in the succeeding days, sumasabog pa rin ito. For example, nung December 2017, nagkaroon ng 4,000 meters na eruption column. And after that, nung December 2017, nagkaroon ulit ng panibagong eruption. Days after lang, no? Yes, days after. Nung 2016, ganun din. March 29, nagkaroon ng 1,500 meter na eruption column. So, sumabog siya. And then, June 2016, several months after, sumabog ulit. Ganun din yung 2015. Noong 2015, sunod-sunod din yan. It started November, sumabog siya, and then November 23, and then afterwards, December 11, 2015, sumabog ulit. And then December 12, December 13, December 15, December 23. Ganun po siya, sunod-sunod, pero mahihina. Okay. Kaya pala may worry pa rin talaga doon sa area. Ano lang, sa tansya po ninyo, hanggang kailan natin ito babantayan? Itong current na sitwasyon po ng bulkan, Dr. Director? Mahirap sabihin natin hanggang kailan, but we really have to monitor this closely. Every day, tinitingnan natin yung mga parameters. We have to analyze this on a day-to-day basis. Assess the situation on a day-to-day basis. I understand. Opo, kasi talagang kapag ganitong nasa unrest stage po, no, ang bulkan, talagang kailangan bantayan kasi wala we cannot predict, no, anong mangyayari dito sa mismong Bulkang Canlaon. Pero Director, I hope you don't mind, ano lang po masasabi ninyo sa puna ng mga residente ng Canlaon na hindi raw sila naabisuhan ng maayos at ng maaga ng FIVOX at yung LGU abay nagsasariling sikap na lang daw ng abiso or sa kanilang mga matatanggap na impormasyon? Actually po, sir, May 26 nagpalabas na po kami ng advisory saying na dumadami yung earthquakes. And in fact, kasama dun sa advisory namin, since 2023, nakalimang advisory na po kami.
So again, yung latest advisory namin was on May 26. So in fact, nakalagay doon sa recommendation namin, the public and local government units are strongly advised to be vigilant and refrain from entering the 4-kilometer permanent danger zone. So May 26 pa lang, may advisory na po kami. And Pero hindi lang po kami nagkulang sa pag-post on social media, yung mga yung mga advisories po namin. And in fact, yung resident volcanologist po namin doon sa Canlaon Volcano ay nagipag-ugnayan po even before we raised the alert level to alert level 2. Nakipag-ugnayan po yung resident volcanologist po namin sa CDRMO officer Opo. ng Sir, Canlaon. linawin po natin yan. So meron pong resident volcanologist po doon sa area kasi po 'di ba ang sinasabi po ng LGU ngayon na walan daw ng opisyal yung FIVOX sa Canlaon mula pa 2022. Hindi po kaya ito yung dahilan kaya hindi po na-relay sa LGU yung naturang abiso? Hindi, may may resident volcanologist po kami na Who can be a tayo representative of FIVOX? Tama ho ba, sir? Yes, that's right. May representative po kami doon sa Negros, sa may Canlaon Observatory. May observatory po kami sa La Carlota City, which is west ng Canlaon. And then meron po kaming station sa Canlaon City na right now ay nire-renovate. So naka-base sa La Carlota City yung resident volcanologist namin. But she's constantly in contact with the CDRM officer ng Canlaon City. Ayun, at least may paglilinaw lang po, no, Katoto. Sir, panghuli na lamang po, may iba pa ba tayong mga bulkan na binabantayan po ang FIVOX na nasa very active stage sa ngayon? Meron tayong 4 na bulkan na may alert levels. Yun na po, yung Mayon Volcano, which is alert level 1. Yung Taal Volcano, it's still on alert level 1. And then Bulusan Volcano, which also on alert level 1. And then this Canlaon Volcano, which is on alert level 2. Naku, 4 pala itong bulkan na very active, no, mga kapatid. That's right. Mayon, Taal at saka Bulusan, mga nasa alert level 1, habang itong Canlaon nga po itinaas sa alert level 2 matapos ang nangyaring pagputok nitong nakalipas na araw. Maraming salamat po, Director, sa inyong oras. Maraming salamat din po sa iyo, sir.